Kinuwestiyon ni Senadora Cynthia Villar ang patuloy na pagpapatupad ng Manila International Airport sa integration ng terminal fee sa airline ticket. Ayon kay Villar, dapat hindi mo na ito ipatupad dahil na rin sa dami ng mga tumututol dito. Ang ulat mula kay Jade Miguel. Uminit ang ulo ni Senador Cynthia Villar habang tinatalakay sa isang committee hearing ang pagsingil ng Manila International Airport Authority o MIAA ng terminal fee sa OFWs. Sa kabila kasi ng pagtutol ng halos 20 senador sa pagpapatupad ng naturang fee ay hindi pa nire-recall ng MIAA ang implementasyon nito. Ang malinaw po ang law, OFW shall be exempt from the payment of travel tax and airport fee upon presentation of proof of entitlement by the Philippine Overseas Employment Authority. Ngayon, kung mahihirapan kayo sa pag-implement dyan, sinasabi nyo na problema nyo yun. But you cannot disobey the law. Diba? Problema nyo yun. Isuspend nyo to at ayusin nyo. Kasi kung gusto nyo to make life easy for you, isuspend nyo, tapos ayusin nyo yung process. Hindi yung di-disobey nyo ang law dahil gusto nyo mag-aangang buhay para sa inyo. Nakasaad sa inisyong Memorandum Circular No. 8 ng MIAA na isasama na ang airport terminal fee sa ticket ng bawat international passenger. Ayon sa General Manager ng MIAA na si Jose Honrado, layo nitong ibsan ang congestion pati na rin ang mahabang pila sa airport terminals. Nakasaad sa Migrant Workers Act na exempted sa pagbabayad ng naturang fee ang OFWs pati na rin ang mga delegado ng bansa sa international sports competition. Ngunit base sa nasabing Memorandum Circular ng MIAA, hihingan pa rin ng terminal fee na nagkakahalaga ng 550 pesos ang mga exempted. Ang mga nasingil ng air carriers mula sa terminal fee ay ireremit sa MIAA na siya namang magre-refund sa mga exempted sa oras na i-reimburse nila ito. Ang ipinagtataka ng mga senador ay kung bakit kailangan pa silang singilin kung i-reimburse din naman nila ang naturang fee. I'm asking them to talk to the MIA, why do we have to go through this process? Kasi ang thinking ko, i-withdraw nila yung memorandum nila and then find a way na masusolve nila yung pila without infringing on the rights of the OFW. Kasi dapat may common ground yan. Sa ngayon ay hindi pa nabibigyang solusyon ng MIAA ang pagre-reimburse ng terminal fee sa mga exempted, ngunit hindi na piniling i-refund dahil sa hirap ng proseso na kanilang pinagdaanan bago maibigay ang reimbursement. Ito po ang sabi ni Shine Tabinas Mirana sa mensahe po niya sa akin. Sabi po niya, pabalik-balik po kami. Ang daming nagagalit. Kasi yung kukuhanan mo ng refund, nadaanan na pag-check-in. Di pa pwedeng mag-refund kung di ka muna punta sa check-in, pipila ka sa check-in, tapos babalik ka para mag-refund, pila ka uli, tapos balik ka sa check-in, pila uli, saka pa lang uupo. Dami pong nagagalit, yung iba nga nagmumura na. Yung ibang maraming hand carry, sabi nila, pagbalik na lang, kundi pa nila mawala ang boarding pass nila. Kasi ayaw na nilang pumila at malaking abala po. Mahaba na ang pila sa boarding pass, tapos sa immigration pila pa kami, pagdating sa check-in pila, wala na pong katapusang pila. Yun po ang sabi ng isang OFW na pinagdaanan yung refund. Sa Terminal 1 po yan. Ang naturang pahayag ay pinabulaanan naman ni Honrado. I would like to categorically deny the accusation na palakad-lakad po. Yung pong refund ay after immigration po. Papunta na kayo sa boarding gate. Wala po before the check-in ang refund center natin. Ang refund po ay nasa lagpasan ng immigration before you go to boarding gate para po sigurado tayo na yung FW ay makakaalis. So I do not know po kung ano sinasabi, pabalik-balik siya doon because... Sa kabilang banda, patuloy ang investigasyon ng Senado sa legalidad ng pagkuha at paggamit ng naturang terminal fee. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel.